Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? Merry Christmas sa inyo! Pengi ng lumpia! Ready na ba kayong kumain ng spaghetti hanggang next year? Mga idol? Ha? Sabi nung nakita ko sa post. Ready na ba kayong kumain ng spaghetti hanggang next year? Mga Lodi! So ayan, bago tayo mag-start mga idol, pakita ko muna sa inyo dahil meron tayong Christmas rally. Ayan o. Tawan-tawa ako dito. Christmas rally 0.01% positive. Ang daming natuwa eh. Mga idol eh. Kasi nag-drop tayo eh. No? Pero XRP, meron sariling galaw si XRP. Mga idol, BTC, medyo drop eh. O, kita nyo. No, XRP natin, medyo kulay positive 4 nga dito. Mga lods, oh. Medyo mas tumaas siya sa part na to dito banda. Okay? No, so ayan, grabe. So maraming coins ngayon na medyo kasi syempre, sabi nga nila nung iba, wala nang meme coins. Ano na, mas gusto na nung iba yung mga solid na altcoins kaysa sa mga meme coins. Naiiwan na yung mga meme coins, sabi nung mga napapanood ko. Pero kung titignan nyo dito mga Lodi, yung ating Pepe, nag-positive siya. No, pati yung isa, yung ano tawag dito, penguin. Asan na yung penguin? Yan mga lods, no, yung Pudgy Penguin o yung Pengu. Nag-positive yung Pengu, no? So medyo buhay-buhay pa ang ating mga meme coins at inaasahan natin na makakabawi yan next year, no? Ngayong ating bull run natin ngayong 2025, no? Ayun yung inaasahan natin mga idol. So dito sa Pengu na to, mga lodi, meron tayong news diyan. Ito pala yung ano niyan, developers niyan, mga idol, no? Sabi dito mga lodi, interview of the man behind Pudgy Penguin and the 2.3 billion Pengu. No, sa mga may Pengu na na-airdropan diyan, no. Luca Nets, ayan pala pangalan niya, si Luca Nets is redefining what it means to succeed in Web3 as the mastermind behind Pudgy Penguins. He's built a brand that breaking records and reshaping crypto culture. He's launched million of toys in Walmart and Target. So, ano pala, no? Mga laruan, mga stop toy o mga plushie. Yung mga laruan na parang ginagawa nila, no? Drives 400 million daily views on social and just debuted Pengu as one of this year's most hype tokens, mga idol. Not impressed yet, sabi dito, mga lods. Solana processed a record 66.9 million transaction on Pengu's listing day. This volume surpasses the combined transaction of all other major blockchain. At launch, Pengu hit at FDB of 4.4 billion. Wow. No? Yan. Catch conversation. So, kung gusto niyo mapanood to, punta lang kayo kay Mario Now Fall. Tapos, andito yung mga time to kung sa yung time ng ito ng interview. It's a great question. Ito siya, si Luca Nets. 60 second sa mga interesado, lalo na yung mga na-airdropan ng Pengu, mas maganda talaga mga idol, meron na kayong X na account, no? Hindi lang Facebook. Tulad ng mga nakaraan, di ba, pag nawawalan ng nagloloko yung Facebook, yung mismong Facebook developers, nagpo-post sila dito sa X. Dito sila sa X nag-a-announce na hindi gumagana yung Facebook. Di ba? Ganun kalupit tong X, mga lodi, no? So, mas maganda kung meron na kayong mga account sa X. Tapos follow nyo na rin ako, si Jeblo, mga lodi, no? Para sabay-sabay tayo dyan. Tapos, eto na. Isa to sa mga medyo mainstream na news ngayon, yung pagkakaroon ng Bitcoin Reserve, no, ng US. Kasi sabi dito, 90 billion Banek says, yung Banek to, says the US could reduce its national debt by 35% by establishing strategic Bitcoin reserve, mga idol, no? So hintayin natin yan once na makaupo na si Trump, kung ano yung mangyayari, kung ano yung mga plano niya, kung ano yung mga balak niya, dahil alam naman natin na halos lahat is mga pro-crypto yung kinuha niya, mga idol, di ba? So napaka-solid nun. Ito naman, grabe to si Michael Saylor. Ang ano niya, no, ang
MicroStrategy acquires 5,262 billion BTC for 561 million dollar na price ng Bitcoin, no? They hold 444,262 Bitcoin acquired for 27.7 billion at 62 range, no, ng per Bitcoin nila. No, parang binili niya 62,000. No, ayun yung range ng kanilang mga coins. Pero ngayon bumili sila nasa 100 plus 103 ata, 106. Hindi na nila announce, sina-announce lang nila pag nakabili na sila. Grabe to si Michael Saylor, mga idol, no? Tapos kung si Michael Saylor nag-acquire pa ng marami, ganun din yung El Salvador, mga lodi, no? Kasi sa El Salvador, talagang strategic Bitcoin reserve na meron na sila doon. El Salvador continue to buy the dip, adding another Bitcoin to its strategic Bitcoin reserve, no? So bili lang sila ng bili. Gravities, mga idol, pero hindi umangat si medyo nahihirapan si Bitcoin. Bumababa yung Bitcoin dominance, mga lodi. Kasi kung saan bumaba yung Bitcoin dominance, mga idol, altcoin season na yun pagka ganun, no? So ito naman, eto, medyo maganda tong news na to, importante to lalo na sa mga papaldo sa bull market at sa mga magi-stake. Sabi dito, mga lodi, breaking crypto news alert, IRS calls crypto staking taxable in response to legal challenge. Staking a cryptocurrency should induce a tax liability as soon as it is done, the US government says. So, kasi nga, alam nyo, mga lodi, malaki yung pag nag-stake ka, lalo na pag malaki yung asset mo, malaki yung kinikita mo. Hindi ka tulad sa bangko, halos ilang doble ng percent nung sa bangko kapag nag-stake ka kahit sa mga cold wallet lang eh. Ang laki ng tubo, mga idol, no? So ayun yung gusto nilang taksan dito. Alam niyo ba kung anong palabas to? The Wolf of Wall Street. Tama ba ako? Alam ko ito yun, The Wolf of Wall Street. Si Leonardo DiCaprio, mga idol, no? So ayan, maganda yan, The Wolf of Wall Street, mga lods, panoorin nyo yan. Sa ano rin yan, sa stock din yan eh. Tapos, ito nga, mga lodi, ito, ang ganda na ito. Yung Rumble, gagawa nga ako ng kaya lang, hindi kasi sikat masyado yung Rumble sa Pilipinas, no? Pero ang ganda nito, mga lodi, no? 3.6 billion public company Rumble to pay its creators in Bitcoin, no? So ang pambabayad nila sa kanilang mga content creator is Bitcoin or crypto. Mga idol, matindi. 'Di ba? Sana si X ganun din. O kaya si YouTube, pwede kang mamili, no? Kung gusto mo ng fiat money o ng dollar or ng kung anong coins yung gusto mong ipasahod sa iyo. No, dapat ganun, mga idol, no? So ito, maganda to. Kumbaga nag-umpisa na eh. Kumbaga inumpisahan na ng Rumble na magpasahod sila ng Bitcoin sa kanilang mga content creator. So napakalupit niyan, mga idol, no? So ito na, dito na tayo sa pinakamatitinding news natin, mga lodi. Nobody understands but they will. Oh yes, they will. Ito parang kanta lang XRP. So dito, mga lodi, Bank of America, no? Napakalupit na niyan, diyan pa lang eh. Sabi niya nga dito, it's over na eh. It's over. It's over. Yeah? Kasi Bank of America, Santander, Unicredit, Standard Chartered, Westpac, and Royal Bank of Canada all joined Ripple to create a possible alternative to SWIFT. Grabe, mga lodi, no? So, sabi nga dito, American Merrill Lynch Standard, so ayun yung binasa natin kanina, recently joined with Ripple, mga idol, no? So, ang lalaki na itong mga bangko na to, mga idol, tas may ikipag-partner dyan yung Ripple. Gagamitin nila yung RLUSD at maraming mababurn na XRP. O, yun. So, sobrang solid yan, mga lods, no? So, sobrang nito, positive news, kumbaga, lalong-lalo na sa ating XRP, no? Alam nyo, maraming mamaya, babasahin ko yung mga comment natin. Maraming galit din pa rin sa XRP, no? Makulit din no? So, ito, sabi nga dito,
XRP becomes most traded altcoins on Binance this December. Grabe, no? This December lang yan, ha? XRP is the most traded altcoin, mga lodi. Tapos dito naman, top 10 cryptocurrency performance since the election on November 5. So, nung nanalo si Trump, ang top 10, no? Ito yung mga top 10. At tignan nyo naman yung percent ng XRP sa kanila, mga lodi. Ang halos umangat lang sa XRP is yung other notable large cap kasi, So, yung H-bar, medyo mataas yung H-bar, which is alam naman natin na halos kapartner din niya ng XRP. XLM pala, ayan, lalo yung XLM din, di ba? So, grabe, mga idol, no? Sila yung nangingibabaw ngayon, mga idol. Kaya yung ibang mga trader o yung talagang mga nagsiswing, hindi mo na sila bumibili XRP kasi sabi nila mataas pa daw yung XRP, ganyan. Nasa ibabaw daw. So, nasa inyo yan, mga lods, no? Wala namang yan. Ako, nag-news lang ako, sinasabi ko madalas yung XRP kasi bullish ako sa kanya. Pero hindi ko naman siya hindi ko siya pinopromote na bilhin nyo siya. Ninews ko lang yung bullish news, mga idol, kasi malaki tiwala natin sa XRP. Exciting news alert to see the CEO of Mastercard has just announced that Ripple is set to replace SWIFT. Di ba? Parang yung nakita natin kanina na news. Di ba? Which is ito. Replace SWIFT. Talks are already underway to utilize XRP Ledger for transaction. The XRP Ledger is gearing up. Di ba? So, Mastercard and XRP partnership, mga lodi, ayan, napakalupit, di ba? So, ito maganda rin. Ito, nakita niyo na to, mga lodi. Ito yung laro sa ng XRP, ng Ripple. Ito, we are proud to share with you the multiplayer game on Telegram, the first ever multiplayer game up to 12 RPLS holders on the XRP Ledger is almost finished. Now, we are creating 12 3D Ripple's character. No, dito yan. Parang Crash Bandicoot. Alam niyo yung Crash Bandicoot, mga idol? Yung kung sino mga naglaro sa PS1 pa yun, PS2 meron din, syempre. Ayan, Crash Bandicoot, This is just a Telegram game build on the XRP Ledger. The real product is still in development. Isipin niyo, mga idol, ginagawa pa lang pero parang bago na siya, parang laro na siya sa Parang laro na siya sa PS3 o PS4. Yung graphics niya, 'di ba? Pero hindi pa pa lang siya, binibuild pa nila yan, mga idol. Parang Crash Bandicoot niya, di alam niyo, may mga shield, may mapupulot ka ng mga rocket, mga oil para madulas yung kalaban, tapos may mga nitro. Di ba? Alam niyo na 'yon sa Crash Bandicoot, mines, Ayun, ganda na, bola ng baseball. Tinitira niya. Ayan, dyan ka makakuha yan, bola, titirahin niya yan. Tirahin mo, boom! Ayun, panira, So, parang Crash Bandicoot nga yan. So, maganda to, mga idol, diba? Dati, lalaruin pa nag-inaarkila pa natin yung ilang oras sa PS2. Diba? Ngayon, malalaro mo na ng free sa Telegram, diba? Mga lodi, matindi. So, hanap tayo niyan. Pero hindi ko pa, ongoing pa yung build, mga lodi. At hindi pa tayo naglalaro. Pero once na, ayoko pa kasi mag-click ng mga mga link So, isa iba natin i-click yan. Siguraduhin muna natin yung mga link, mga lodi. Lalagay ko na lang pag meron na yung link dyan sa baba, mga lodi. Pero ito, looking forward tayo dyan. Dahil maganda yan. Isipin nyo, kung may mga gantong game, tas mananalo ka ng coins o magigain ka ng something, na partner ng XRP o ng Ripple, di okay, di ba? Manalo yung ganun, mga idol. Tapos eto na. Si Charles Hoskinson, yung founder ng Cardano. Sabi niya, David Schwartz is brilliant. Si David Schwartz naman, isa sa mga developers ng Ripple,
It's a lot of fun being in meeting with him. XRP was delisted, excluded. Ripple was sued, no? Ito yung mga ginawa sa Ripple. Delisted, excluded, sued, and even when they won, they still had to fight. XRP, Cardano, and Bitcoin have a bright future. Mga lods, no? Sabi ni, so bumilib siya kay David Schwartz. Ito si David Schwartz, mga lodi, matindi mga pahiwatig nito. So, anong nakaraan, nag-post si David Schwartz ng palaka. Ayan, world record, Ripple. Oh. No? So, maraming speculation dyan kasi nga, syempre, mga palaka, tumatalon pataas, di ba? So, ayun daw yun dyan. Tapos, ito pa. Sabi niya kasi dito, is the boat in the water or above it? Oh, so, ayan, oh, mga lodi. Oh. Parang meron siyang mga puzzle. Pero ito yung pinaka-obvious. Ayan. Ito yung pinaka-obvious na post niya, mga lodi. Di ba? 10x. No? 10x times the bubble. Oh, ano ba yan? 10x ba yan? O 10x times? Pagkaisip ko dito, times mo pa yung 10x eh. Unang kita ko sa kanya kanina. So, 10x. So, kung magti-10x siya, may mga comment dito eh. Kung magkano yung 10x. Sana yun? Ay, ito kanina yun. Wala na. Ayoko na mag-calculate eh. Pugarits ka na wala. Basta yun nakita ko kanina, 10x nan is $22. Mga lods, na? Ayan, oh. Sana yun? Meron kaninang mas maganda eh. Basta $22 daw, mga lodi. No? Yung pwedeng mangyari sa XRP, mga lods. No? At magsisimula na daw yan. No? Ayun yung nabasa-basa natin. Magsisimula na. Pero hindi ko na i-hype yun, mga lods. Basta kasi, ano lang yun, sabi-sabi lang yun. Kaya hindi ko na news. Mas maganda yung may mga picture para, kaya may mga ganyan. May mga pinapakita tayong mga ebidensya. Hindi yung mga comment lang. Tapos, ano na, di ba? So, ayun. Mga idol, no? So, overall, grabe. Ang taas ng ating Christmas rally. Tawan-tawa ako, nakita ko to. Kanina pagkagising ko, kala ko ano na eh. Parang huminga. Alam niya, sa tingin ko humihinga lang, no? Humihinga pa lang, bumebelo pa lang ang ating market, mga idol. Huwag kayo masyado malungkot, mga lods, no? So, okay lang yan. Ako sa akin, mga lodi, sa totoo lang, hindi ako nag-trade. Simula kahapon, tsaka ngayon, hindi ako nag-trade. Ang ginagawa ko, magbubudega lang ako kung ano yung mga tira-tira ko dyan. Binubudega lang natin, mga idol, no? Hindi tayo masyado nagtitrade ngayon. After na siguro ng siguro 26. Yan, magtitrade ulit tayo. 26. Tapos, yun, tuloy-tuloy hanggang New Year. Siguro, trade na ulit tayo yan. Yung trade naman natin, paunti-unti lang, mga idol. Hindi naman tayo nagmamalakihang trade eh. Di ba? Pakupit-kupit lang tayo. Tsaka, hindi na ako pumipesto na kunyari ganito. Kunyari, ganyan. Tapos pipilitin kong mag-position sa mga ganitong ganito is masyadong matagal, no? Kung po-position ako, yung makikita ko na talagang may mababa talaga yung tatamaan yung mga ganito. Ayan, kunyari dito. Pag bumaba dyan, pwede tayo mag-long. Di ba? Pag tumaas naman dito, pwede tayo mag-short. Pero yung dito sa bandang gitna nito, medyo maboboring ka dito. No? Pera na lang kung malaki yung leverage mo. Diba? Pero ako kasi medyo mababa na ako ngayon. Kumbaga mas priority ko ngayon is magbudega, hindi muna mag-trade. Pero nagtitrade pa rin tayo, hindi nga lang ganun ka-aggressive. No? Ano lang tayo, yung trade natin ngayon, chill lang, kumbaga. Chill trade lang tayo ngayon, mga lods. No? Sana huwag kayo masyadong malikot ngayon, mga lods. Easy lang muna tayo ngayon, mga idol. No? Huwag tayo masyadong maghabol. Pero bullish ako sa XRP. Sa tingin ko, mag-iiba yung galaw niya sa Bitcoin. No? Parang sa tingin ko,
Pero hindi eh. Yung basa ko kasi nung nakaraan, parang ano eh, magpapampa rin yung Bitcoin kahit mga nasa 120, ganyan. 120 hanggang half ng 2025. Tapos ilang months siyang bababa, tapos aangat uli. Parang ganun yung ano ko nun eh, basa ko sa kanya. So, ngayon, hindi ko alam, hindi ako sure. Medyo mahirap basahin ngayon. Sabi nga nila kapag bull market na, medyo mahirap na magbasa. No, hindi na natin alam kung ano mangyayari kasi may mga nagko-control eh. Kumbaga, alam kasi ng mga iba na pataas tayo. So, merong mga whales na pinipilit mo ng pa-downin para makabili sila ng mababa or something. No, hindi natin sure. Tsaka yung mga bagong company na papasok, mas gusto nila sa mababa sila makabili. So, kaya mahirap maglaro ngayon, mga lods. No? Kaya ako, simple-simple yan lang tayo. Hindi tayo masyado nagiging aggressive nga. Sabi ko nga, wag mo na aggressive eh. So, ganun. No? Check natin yung ating mga coins. SLP. Uy, medyo humihinga yung SLP ah. Mga lods, no? Medyo positive, 5%. AXS natin, wow. AXS natin, medyo positive din. Nag-pump siya. Mga lods, no? From 350 to 400. So, ngayon, 383. Yung RON coins natin, pinakamamahal na RON coins, 114, no? Nag 108 pixel na halos lahat ng Axie coins is kulay green ngayon, no? Recovery tayo ngayon, mga idol. Ayun, so check na natin yung inyong mga comment dito. Si Ched Nab, shoutout sa iyo. Si Clabis, mga lodi, oo, meron daw, mga idol, yung ating Ragnarok, no? Hintayin na lang natin yan. Oo nga eh, bukas. May ano kami bukas eh. Tawag dito, palaro sa mga bata bukas. Kaya kailangan hindi tayo malasing mamaya. Para ano tayo bukas. Si Rob yan, shoutout sa'yo. Boss, parang hindi maganda maglaro ng Ragnarok Monster World. Dami ko pa naman na mint ng Ragmon. Excuse. Paano kaya yun mabenta? Mabawi ko naman lang yun. Ako din, marami ako na mint eh. Nasaan na ba yun? Check ko nga. Hoy. Uli. NFT. Ragnarok Monster World. Oh, yan oh, may mga naminta ko, 6 oh. Meron pa tayong legendary. Oh. Meron akong legendary si Chimera. Tapos meron tayong dalawang epic, si Dracula at si Draculo. Hindi, si Sohi. Ito pala, ayan oh, meron pa pala ito. Si Deburuchi. Oh. Puro epic, isa lang yung common ko, oh, si Jollycore. So, ayun. So, hindi, wala eh. Tsaka parang nonsense na rin ibenta yan, mga idol. Hintayin na lang natin kung magiging okay yung nila. Hintayin natin yung update nila, malay mo gumanda. Ganun talaga yung mga hindi sure na, kumbaga 50-50 din talaga sa mga ganyang NFT. May mga NFT na papatok, may mga NFT na hindi. No? So, tignan na lang natin. May mga community pa naman yung Ragnarok Monster World eh. Pag sinearch mo sa YouTube, marami pa nagko-content niyan, mga lot. Doon ka magtanong ng mga solid mong tanong. No? Pero ako kasi wala naman ako ibalak ibenta yon, yung aking mga NFT. Hayaan ko na lang. Kung sakaling wala, ganun talaga eh. Wala tayong magagawa doon. Si Buloy Miranda. Andrew Salvillon, shoutout sa'yo. Merry Christmas din sa'yo, idol. Tagal na ako nag-aabang short. Sayang, tagal dumating. Hindi pa ako nakasabay sa BTC. Wala. Kayong bahala, Chumempo ah. Wala namang nakakaalam kung saan papunta yung ating market eh. Ayun yung pinakatotoo. Marami nagsasabi na pataas na tayo ngayong Christmas, or yung iba naman pabagsak, o yung iba naman sa
first na ng 2025 lilipad, o iba-iba, marami silang hanash. Basta tayo, maghihintay lang tayo, bodega lang tayo. Dahil for long term naman yung ating plan, di ba? Wala akong tiwala sa hold kong Trump. Pero sana mag-pump. O hintayin mo lang kasi ang pinaka niyan, idol, is yung inauguration. Doon yan. Ganito yan. Sa experience ko lang kapag tumaas yung mga mga coin ni Trump bago mag-inauguration, pagdating ng inauguration, sell the news yan, magbibenta lahat yan, magdadrop yan. Ayun yung sa tingin ko. Kapag bago ang inauguration, nagpump na, sa tingin ko, pagdating ng inauguration, doon na magbabagsak yan. Pero kung bumagsak siya bago ng inauguration, yung oras na iahalal na si Trump, malamang magpump. No, ganun. Ganun yung tingin natin Pero hindi yun sure, syempre. Ano ko lang yun. Based on experience lang yung mga ganun. Kay Jeb, kapag umabot ng $100 ang XRP, basahan mo ako. Oh. Sige, sirub yan. Oh. Pag umabot. Sa tingin ko, idol, parang dump tayo ngayon, tas balik tayo accumulation January. Pwede yan. Basta, sabi ko nga sa inyo kahit anong mangyari sa market, wala akong pakialam. Basta ang pinaka target na date ko is bear months ng 2025, mga lodi. Pulahan ang portfolio pero dahil sa previous pump ng Doge, XRP at XLM, paldo pa din. Hindi na masakit yung mga drop na. Oo nga. Kasi nagpump tayo after ng ng election di ba? Ang laki ng tinaas natin. So bumababa man tayo ngayon, kung i-zoom out mo, mas mataas pa rin tayo simula ng November 5. Diba? Ayan, si MJ Magrata, ano sa'yo, Merry Christmas sa'yo, idol. Salamat. Pakihapyawan po ng explanation ang mga term na liquidity at liquidity exit para po sa mga new like me. Bodega pa lang ang alam, di pa knows mag-trade. Mahaba-habang explanation yan, idol, no? Sige, pag gagawa natin ng video yan. Si Darb Cramp, shoutout sa'yo. Si Raymond Montanlods, pa-share pag nakabili ka ng cold wallet bukod sa Trezor. Bibili ako ng cold wallet next year na, no? After ng New Year, bibili kami ni boss. Baka sa Green Hills or something, di pa namin sure. Pero ang kursunada ko kasi Tangem Pero sabi ko nga, hindi pa ako nakakabili. So, pwede pa magbago yung isip ko. Pero ang napupusuan ko, Tangem. So, kung meron tayong mahanap na Tangem dito sa Pilipinas, maganda. Kasi Trezor tsaka Ledger, alam ko meron na talagang available na sa atin yun, nakakabili na No? Pero yung Tangem, yun yung gusto ko. So, wait natin kung ano mangyayari. Pero next year na kami bibili, mga lods. Dahil pang gastos ngayon. Birthday pa ni kuya nung aking panganay So ayan, riregaluhan ko pa ng malupit yun. Kaya saan to? Pomo yan, Lods. Pag ganyan nararamdaman mo si Adrian, ayan. Sabi nga, don't marry your coin. We're here to make profit. Kaya nga kanya-kanyang diskarte yan, idol Kung yan diskarte mo, di okay lang yun. Hindi ko naman mini-marry. Ibibenta ko din yan. Kaya lang syempre, sa tamang panahon. Ganun yun May tamang panahon yan. Sana half lang binenta niya sa XRP, idol, tas antay lang siya ng Euphoria next year. Wala, nabenta niya na So, hindi na siya makakabili ulit ng 22 pesos na halaga ng XRP. Diba? Sayang. Boss, naiinis ako sa circulating supply ng XRP. Dumadami. Alam mo, idol, fix lang ang supply ng XRP, no? Ano lang siya, 100 billion. 100 billion lang ang XRP. So, kahit na umano pa yan, kahit ano pa mangyari dyan, 100 billion lang ang XRP. At nabiburn yun, idol, kapag ginagamit ang RLUSD, no? Nag-hold din ako ng XRP, matagal na. Congrats na agad sa'yo, idol. Si John Michael Carlo, shoutout.
Pang MMA, pang MMA, you know. Pang MMK pala ang talambuhay mo, idol. Dapat nag-podcast ka na. Nakwento ko lang, no? Ganoon lang yun. Sana mag-drop pa siya, pa XRP pag makabili pa ulit. No, sabi ni idol. I really need to translate just to understand. You're awesome, bro. Talaga ba? Tin-translate mo pa? Sa tingin ko, hindi mawawala basta-basta ang banks kasi ang banks ang nagtitake ng risk para sa atin. Ang end yung pag-hold na yan na nasa iyo ng risk pag ganyan. Iba pa din ang convenience ng meron banks. Hindi, ganun tama. Tama yung sinabi mo. Pero sa tingin ko, yung banks hindi nga siya mawawala pero ma-adapt niya na yung yung ating financial something payments, mga idol, no? Siguro may bangko pa rin pero hindi na yung parang pupunta ka pa doon, pipila ka pa, yung mga ganun, yung mga matagal na process, no? Pero meron pa ring bangko, no? Kaya lang magiging na siya, advance na, parang ganun. Ganun yung naisip ko. Parang magiging advance yung bangko. Ayan. Tsaka yung pag-hold, kapag investor ka, sabi nga ni 'di ba, ni Warren Buffett, 'di ba? Kumbaga, kung hindi mo kayang i-hold yung iyong asset o yung iyong invest ng 4 to 10 years, wag mo ka na mag-invest. Ganun 'yun eh. 'Di ba? Sabi niya 'yun. Hindi ko sinabi 'yun ha. Yung billionaire na si Warren Buffett 'yun, mga lodi, ang nagsabi noon. Tayo pang ilang taon pa lang natin sa crypto, pang 4 years pa lang. 'Di ba? Nandun pa lang tayo sa unang choice niya na taon, 4 to 10 years. So meron pa tayong to 10 years. Nandito pa lang tayo sa 4 eh. Yung bangko magiging history na lang, makikita mo na ang bangko sa Jeb, Nama na yan tungkol sa buhay mo, wala kaming pakialam. Oo nga no? Dal-dal ko eh. Kinakwento lang natin eh. Kung lipat ko kaya sa XRP yung SLP, isang SLP lang, idol. Pang yan? Pang 30 years yan. Lalaki niyang isang SLP. Isa ako sa mga nagbenta ng XRP below $1 na nabili 2 to 3 years ago. But I'm doing my best to gather some para makabili uli. Sana wag munang maniwala ang iba para makabili pa tayo ng mas mura. Ayaw mo mag-share ng knowledge ha. Yan, magtuda muna tayong airdrop ng Ton Station o yung Soon Coin. O yan, sabi ni Bon Aspera. O. Ito naman, Wemix. Wala nang pag-asa yan, Lods. Wala nang demand ang game ngayon. No? May mga may mga updated case sa mga ganyan pala. Idol, ilang USDT risk sa stop loss mo? Surot lang siya short. Minsan, ang stop loss ko, depende sa margin ko eh. Tsaka depende kung feeling ko pag mag-aano ako, yung position o scalping eh. Ganun, depende. Pero usually, kapag $100 yung aking margin, ang stop loss ko niyan, mga nasa 10 to 12 USDT. Ganun. Tapos bawi na lang ulit sa next position. Basta, antang dito. Bago tumaas ng malalaking XRP, gagawa pa yan ng mga meme coin. Pwede. Basta ako magtitira ng 100 XRP, hindi ko na kukunin yon hanggang abutin ng 10 years. Ano pa naman ang mangyayari, malay natin maging tulad ng ETH. Pwede. Kasi kung tutusin, meron nga ako nakitang comment na mas maraming utility ang XRP kaysa sa Bitcoin. So, ayun. Yun na lang yun. Hindi ko na ipikukwento. Magalit na naman yung mga Bitcoin maxi sa atin Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Jin Woon, sarap magbodega, bumababa XRP. Ayan. Puro ka XRP. Ayan Ayan na. Ito yun si EJ. Puro ka XRP. Ang taas na ng market cap niyan. Yung mga nanonood sa'yo, madadamay pa sa stablecoin na yan. Ang stablecoin daw yung XRP.
Yan na. XRP. Sumaw tayo. 1 month lang. 3 months. Kita mo yung stablecoin. November 5. Ilang ano yan? 5x. Almost. Sobra pa. May stablecoin ba nagiging ganyan? Wala ka na bang ibang news? Puro XRP na lang. Ba't sa akin ka nanonood? Manood ka ng TV Patrol. Iutusan pa ako nito si Toy na to. Ano sabi sa'yo? Gawa ka channel mo. Gawa ka sarili mong channel. Inutusan mo pa ako. Sino ka ba? Ba't mo ako inutusan? Ngayon ko nga lang nag-comment, utusan mo pa ako, magre-reklamo ka pa. Demanding ka. Mukhang hindi ka nakukutusan nung bata ka. Mukhang kailangan mo ng takal Hindi, joke lang Okay lang yan, idol. Kung nanonood ka lang, stay put ka lang dyan. Salamat sa comment mo. Dati may nag-comment din yan Sabi, kawawa naman yung mga audience mo, pinapabili mo sila ng XRP. Dati pa yun ngayon, tumaas na XRP. Wala, kirig. Ayaw nang mayayaman na yumaman ng iba. Ganun na kasimple yun. Tama. Kaya kailangan natin talaga hold yung time. Ayun yung pinaka-importante mga lods Kasi yung iba, nabubulag sila kapag sobrang volatility. Natatakot sila, kumbaga nagpa-panic selling sila. Pero kung ikaw meron kang target talaga for long term ka, usually ang mga kumikita at nagpa-profit talaga sa crypto, yung mga holders, yung mga nagdi-DCA, mga idol sila yon. Kasi kung titignan mo yung chart, pataas naman yan pero hindi yan diretsong pataas. Hindi siya isang pataas na isang ganito. Isang ganyan. Hindi ganun. Di ba? Sa crypto, pataas yan, pero mararanasan mong gumanyan, pababa, ganyan, tataas, bababa, ganun, tataas. Pag ganun, mararamdaman mo yun. Hindi siya yung isang diretso. So, kung ikaw, masi-shake out ka ng mga ganung wave, parang hindi ka pang crypto, hindi ka para sa crypto. Ganun lang yun, mga idol, Idol, magtanong ako kay paring ChatGPT about sa XRP. Pinabili niya ako ng more than 1K na XRP para daw maging milyonary na ako sa 2028. Kaso kulang pambili ko. Matagal pa naman, idol, 2028 pa Mahaba pa ang panahon. Sir, nagbaldi ka din ba ng RON? Meron akong RON sa aking wallet, mga lods, Kuya Jeb, kaya pala talented ka mag-edit. Hindi. Ano na yun kumbaga, nag-ano kasi ako mga idol nag-graphic artist ako sa ano ba yun? Sa parang mga ALS. Yung mga yung mga course lang na saglitan lang. Nag-ganun ako, nag-graphic artist ako ng ganun So may alam lang ako sa Adobe Photoshop ng konti. Ayun lang yun. Kahit na first honor ako doon. Kasi nag-i-edit na ako nun bago ako mag-aaral So lamang ako sa mga classmate ko. Ako yung bida. Nuturuan ko sila. Jeb, pag naging multimillionaire ka, mag-vlog ka pa din Ako naniniwala kasi sa XRP na mag-evolve ng digital banks. Kaya all in din ako sa XRP. Yan, congrats na agad. Si Mark Tonix, pump ulit pagkatapos ng New Year celebration, same scenario last time. Pwede ito. Ito yung mga talagang malaking possibility na mangyari. Yung ganyan. Pero ano lang yun Hindi yun sure, pero malaki lang yung chance. Present Idol, mas may tiwala pa ako sa XRP kaysa mga bangko sa Pinas. Si Junel Nael. H-bar naman review mo kahit wala kang H-bar. Sige, bukas maghanap tayo ng news sa H-bar. Gideon Gaming Head. Okay naman yung H-bar Kumbaga, kumpara mo sa ibang mga altcoins, ang ganda ng takbo ng H-bar Diba? Wala ka nang hahanapin dyan. Sabay-sabay yan sila. H-bar, XLM, XDC. Magaganda yung mga takbo nila, mga Lodi. Ako, target ko mga meme coin ni XRP. O yan, may mga meme coin pala si XRP. Kasi pag nag-pump mga 10 times pa si XRP,
Sa ngayon, lubog ng 3 years dahil ayun nga yung isa pa sa mga tinitingnan ng ibang mga pro na ang tagal kasing na-stock ng XRP kaya mas malaki daw yung lipad niya kasi matagal yung buwelo niya, mahaba. No, so ayun lang sinabi nila yun mga napapanood ko. So kung kayo maniwala sa akin, manood na lang din kayo. Mag-research kayo ng sa inyo. Buy and hold. Mag-research sa XRP pang long term mo. Ayan, tama. Sabi ko lang kung galing. Loads, parang yun na yan. Sabi nila sa Bible na predict na ng 2,000 years ago. Alin yan? Sa tingin ko, Loads, pagkatapos ng inauguration ni Trump, lahat ng token na made in US may chance na mag to the moon. O, pwede yan ha. Yan, magaganda rin yung niyan, yung possible yan, possible. Si Jay, durog na ba ang lahat? Sabi ni Benji. Boss, saan ka nag-hold na mga quiz mo sa BitGet lang ba? For now, sa BitGet lang, tsaka sa isa kong Trezor. Na Trezor 1, which is onti lang nalalagay ko dun. Doge lang ata. Onti lang. No? Pero ngayon, lang tayo, BitGet lang, no? Ayun na, kahit nasabihin ko na sa BitGet na lang, onti lang kasi nandun yung sa Trezor ko eh. So, BitGet lang, and then, bibili tayo next year ng cold wallet, no? Kung ilan kaya mo, idol, no? Nasa iyo yan eh. Kung gaano mo ka gustong mag-profit, ganun din kadami yung gusto mong i-hold, ganun lang yun. Walang specific number. Kaya Jeblo, tanong po, nag-update ang BitGet ko tapos hindi ko na malagin sa phone. Ang lumalabas, account abnormal. May naka-experience na ba? Sa akin wala pa, no? Kung alam mo yung seed phrase mo, ay hindi, BitGet pala to. Hindi ko alam eh. Wala ba mga QR code na lang? Ito kasi sa akin, etong sa akin sa bagay sa cellphone yun. So, yung sa akin kasi dito sa aking sa PC ko, QR code lang pinanglalagin ko dito which is yung nasa cellphone ko na BitGet. No, doon naman sa BitGet ko kasi sa cellphone, pag nilalagin ko yun, fingerprint lang. O, pag lagin ko ng fingerprint ko. Ayun na. Tapos ito na, QR code. Wala pa akong experience na ganun, idol eh. Check mo sa mga ibang content creator ng BitGet. O search mo kung may ganun na problema na nangyari. Pag nalaman ng taga-bangko yan, sigurado lahat ng bawat bansa, isasama na din ang bansa natin. Lahat sila magsasani pwersa or partner sa XRP. Marami ng partner sa Pilipinas sa XRP, idol. Si Ronwell, ayan. Marami ng partner ng XRP sa Pilipinas. Ayan, si Den, shoutout sa iyo. Si Ronwell, shoutout. Agree ako sa mga naisip mo, idol, tungkol sa XRP in the future. Sabi ni Bert. Ayan, Cristobal, shoutout sa iyo. One more pump siguro. Boss, bago tumakas. Balik na lang ulit kung malalim na yung bagsak. Kung wala nang one more, malamang sabay tayo. Sa tingin ko naman meron, idol. Kasi kung sa history natin titignan, wala pa tayo dun sa pinaka-euphoria. Oh, ayan, sabi ni si M Gaming ha. Si Eric, shoutout sa iyo. Wala na pre. Lipat ko na sa XRP lahat. Enzo Lopez, shoutout sa iyo. Magnum. Oh, bili daw siya ng maraming altcoins. Last dip na daw yan. O, ito rin, oh. Buy low lang ng buy low, mga lods. Lodi, darating talaga ang time na magiging digital na lahat ng transaction worldwide. At yun ang katuparan ng Bible. Ayun ba yung sinasabi mo kanina? Na one world government at one world currency. Sana bago mangyari yun, maging milyonary na tayo. Sana nga, idol. Marami kasi wala alam pag natapos ang case ng XRP, wala na mabibili XRP sa public market. Yung natitirang 45% XRP na hawak ng Ripple, sa mga banks na lang yun ipapagamit. Magkakaubusan ng XRP sa mga SEX. Literal na wala nang mabibili, sold out. Magiging private XRP, kailangan maglagay ng mga banks ng 5% na pera nila sa XRP
That is trillion market cap already para maging stable price XRP sa $500. Hindi kasi pwede mababa price ng XRP. Oh, eto, mukhang maganda yung sinasabi ni Artabra, mga Lodi, mukhang alam niya yung nangyayari, no? Kasi XRP ang magiging global currency ng mundo kahit anong gawin ng mga elites, mananalo talaga XRP sa case. Kailangan na talaga palitan ang old model payment system na sobrang mahal ng fee at sobrang bagal pa. Need talaga ng innovation ng lalo na sa payment. Sa kailan lang naman magiging instant millionaire pag nangyari yan. Konti lang mga holders ng XRP sa mundo. Nakita ko yung chart na yan, yung dalawang red dot. Sa isang square na gano'n na puro tuldok, andito lang yung holder ng XRP, dalawang pula. Tayo lang yun, nandun tayo, kasama tayo dun eh. Diyan sila maapektuhan kahit mag-sell lahat ng hold ng XRP. Isipin nyo na lang, pag XRP na ang main currency, trillion transaction per day, ang handle ng XRP, yung burn ang magpapataas sa XRP na abot ng $5,000 per coin by 2040. It's inevitable, sabi ni Thanos, mga Lodi. So, ang ganda ng paliwanag dito ni Artabra, mga Lods, no? So, nasa inyo yan, ha? Kung hindi pa rin kayo naniniwala, no? Ako naman, laki naman expectation ko sa XRP, mga idol. Ito, pwede mangyari to, no? Yung sinasabi ni idol, pero sa akin, paunti-unti lang. Paunti-unti pa yan. Hindi yan yung bigla ang mangyayari na ganyan, na. Ganun yung sa akin, no? Yung bigla. Pwede namang mabilis din. Pero, nag-ano kasi ako ayokong ma-disappoint. So, hindi ako nag-expect ako sa kanila ng malaki, pero hindi yung ganito kabilis. 5,000 agad isa. So, medyo muna tayo. Medyo mas maganda yung slow lang muna, no? Baka mabigla tayo, hindi natin alam gagawin sa pera natin. Dahan-dahan lang. Huwag natin biglain, mga idol, no? Doge.Go, bumili ako sa CoinsPH, biglang nag-pump ng 34%. Congrats na sa'yo agad, idol. XLM is going up, sabi ni Lucky Trader. Pag-upo at paglabas ng mga bagong policy ni Trump, dyan na magkakaalaman dahil nasa totoong buhay na tayo. At tapos na tayo sa mga campaign promises. Tulad nga ng 20 pesos na halaga ng bigas ni BBM at 20k ni Kaya. Alam ko 10k lang yun 20k ba yun? Grabe ka naman, dinagdagan mo pa yun sa'yo. 10k lang yun, idol. Kaya in a way, nag-negative effect din yan. Just my 2 cents, second bull market ko na to. At tama si idol na kanya-kanyang diskarte tayo. Ayan, sabi ni Eric, no? So, dun nga natin malalaman kung kaya niyang basta ang unang dapat niyang gawin, matanggal si Gary Gensler. Kasi yun yung unang inaasahan ng mga crypto community, no? Once na magawa niyo yun, ay kahit ayun lang muna, okay na eh. Kahit na yung Bitcoin Reserve, medyo marami ko kontra kasi dun eh. Kasi hindi naman lahat ng tao sa US nagki-crypto. So, medyo mahirapan sila dun. Pero once na mangyari yun, maganda yun. Pero ang pinakakayang gawin ni Trump pagkaupo niya is matanggal si Gary Gensler at mapalitan. So, ayun yung pinaka magandang magagawa niya agad pagkaupo niya. Magiging bullish lahat talaga doon sa crypto. Ang daming partner ng Chainlink now, pati sa Ronin meron na. Yes, meron na po. Si Nas Chris, tsaka si Ninoy Taduran. So ayun, shoutout sa atin mga idol, shoutout sa inyo, sa mga nag-comment, sa mga nag-like ng video, at sa mga nag-subscribe sa atin. Maraming salamat mga idol. Merry Christmas sa inyo. Bukas bawi tayo ulit. Hindi ko alam. 25 pala bukas. May something kami, program. So, di natin alam, di natin sure, pero tatry ko mga idol, no? Pero sana enjoy nyo yung video natin at basahin nyo itong comment ni Artabra, mga Lodi, basahin nyo. Napakaganda ng sinabi niya dyan para sa mga XRP lovers dyan, at sa mga hindi naman XRP lovers, doon kayo manood ng nyo sa TV Patrol sa
24 oras na lang, huwag na dito. Grabe naman kayo, inuutusan nyo pa ako eh. Tanda-tanda ako na eh. Inutusan pa ako mag-news ng ng iba. Nagawa mo akong bayarang media ha. Binabayaran ba ako? Ayan. So, ayun lang mga idol. Kita-kits tayo bukas. Sana gusto niyo yung video natin. Overall, napakaganda ng mga news natin, mga Lodi. Positive naman tayo, lalo yung Pengu. Sa mga may Pengu dyan, at matutupad ba ang Bitcoin reserve natin, mga Lods? No? Bili ng bili yung mga tao ng Bitcoin, lalo yung mga malaking company. Ito, medyo maganda rin yung news na to, yung magkakaroon ng tax yung mga nag-i-stake, mga idol, no? At itong Rumble. At sana yung YouTube magpaano yun, yung pasahod ng Bitcoin. So, ayun lang mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga Lods. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up?